Sino bala ang magdumdum nga sa isa lamang kapisok, hindi mo na makaupod ang imo mga mahal sa kabuhi. Bagay nga wala ginalauman kag ginakanugunan sang mga nabilin nga pamilya. Pebrero 21 sang hapon, isa ka makahalanusbo nga hitabo ang nagluntad sa sitio Tubod, Barangay Bulwang sa Banwa sang Mabinay. Sa diin nahulog sa banglid ang isa ka Mitsubishi Fuso truck nga may sakay nga 17 ka mga komprador sa kasapatan sa probinsya sang Negros Oriental. Mga ka K5 ang ini nga banglid sa akong likod ang ginabulubanta nagataas sang 30 tubtub 50 metros. Diri nga banglid nahulog ang truck nga nagbawi isang kabuhi isang 15 ka mga komprador kag duha diri ang mga pilason. Suno kay Kagawad Robico Pardillo, naglapta ang patay nga mga lawas sa mga sakay sang truck matapos nga nahulog ini sa banglid nga may kadalumon nga 30 metros. Suno sa iya, 11 ang dead on the spot sa aksidente, samtang ang iban ulihin na nabugtuan sang ginhawa. Pagdungaw ko na diri na nako nakita ang patay duha. Usa ini, usa atong tapat tapos nalumpitan pud anang sanga sa Milena usa. Naapoy duha dito sa ubos, ma'am. Unya kay nasinggit man dito nga konsyal na ipay buhi dire. So ginanaog ko dito, ang katong buhi mo among gitabang nga nangayo tabang. Pero ang 11 gyud nga on the spot dito nagitapad na sa mga taga-rescue dito. I-clear na ilang pila gyud on the spot to 11 na to 11 na dito gitapad. Wala dito sa skid mark sa baba. Wala gid ma'am, wala gid. Paglabot diri since wala na siya sa preno, ginpunggo niya diri sa may. Gipunggo niya sa may karong punuan pili na pero di niya tungo siya ang kusog na tumpak ito. Pahayag naman ni Police Captain Nelson Lamoco, hepe sang Mabinay Municipal Police Station, mechanical error ang kabangdanan sang aksidente. Sa diin nadulaan sang preno ang truck nga ginamaneho ni Antonio Toreno. Do we have update na sir sa investigation as to the cause of accident, sir? Yung investigation talaga natin, kasi nakausap natin kahapon yung driver, kasi may malay pa siya, nawalan talaga ng preno. Kaya out of control, hindi na ma-manage yung manubila at saka yung brake. So hanggang nag-overshoot na siya doon sa bangin na kung titingnan natin mga more or less 50 meters yung lalim. Then tiningnan namin yung sign or indication of skid mark doon sa kalsada. Wala talagang nakita namin. So ibig sabihin, hindi siya naka-apply ng brake. Kaya nag-overshoot siya doon. Rason nga nabunggo ini sa concrete barrier, lakip na ang puno sang Gemelina kag poste sang telco, antes diretso nga nahulog sa banglid. Resulta sang kamatayon sang 15 ka mga sakay sini, nga amo ang mag-asawa nga Fe Disipulo Iiguugan kag Rolindo Disipulo Sr. nga amo ang tag-iya sang truck. Ila mga kabataan nga amo Sanday Rex Disipulo, 33 anyos, kag Rolindo Disipulo Jr., 29 anyos. Lakip man diri ang mag-ulutod nga Sanday Roy Magos, 29 anyos, Rene Magos, 46 anyos, kag Erineo Magos, 37 anyos. Ginbawian man sang kabuhi, Sanday Jimmy Iguugan, Marlon Soledad, 46 anyos, Alan Flores, 36 anyos, Allen Pocong, 44 anyos, Raymond Lienes, 29 anyos, Leo Soreño, 43 anyos, Jacob Labrador, 28 anyos, kag Almar Iguugan, 26 anyos, nga ginbawian sang kabuhi sa ospital sa syudad sang Bais. Samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital ang driver nga si Toreno kag Giovanni Flores. Undergoing recovery pa yung dalawang magkasumbay. So stable naman yung status nila. Based sa medical findings nila, may mga fracture at saka may mga severe injured sa natamo sa kanilang katawan. So posible. Ang ilang mga bangkay ang ginpangdala sa Solania Funeral Home sa syudad sang Gihulngan, kaginhaya sa Barangay Sulungon Covered Court sa Banwa sang La Libertad, antes dalon sa ilatag sa ka mga panimalay. Suno kay Kapitan Vicente Gargoles, mga maayo nga tawo ang mga komprador nga nagkalamatay kag mga mabinuligon pa sa barangay. Anong pagkakilala mo ni sa ila? Kuan maayo na silang mga tao, ma'am. Unya kuan na sila kanang mahinabangon. So makibanding po na sila, ma'am. Manggihatagon, makijus sila. Ginakabig nga responsable nga bana kag amay si Jacob Labrador.
isa sa 15 ka mga komprador nga napatay. Suno sa asawa sini nga si Jevelyn, luwas sa responsable, mabuot, wala sang bisyo, mahigugmaon kag sweet nga bana kag amay si Jacob. Ini ang pinakauna nga tion nga nakasakay ini sa nasambit nga truck, agud kun tani nga mamakal sang baboy. Salamat kaayo, wala minahimo pasagdi. Sukad sa una, pag sugod sa itong pagpuyo, 7 years na dyan kami nagkaipon. Grabe mo ang pagsakripisyo namo kay imong unang-una. Puro na dyan namo. Ang iyang unang-una, sir, kanang kabahin na dyan namo nga kanang bataw hayra mong kahintang, nga dili mapareha siyang nagian sa unang alisod kaayo. So muna iyang ganahan ba nga, dili to namo ma-experience ba kung sa iyang na-experience sa una. So, grabe kayo kung bana, kugihan kaayo, responsable, walay bisyo. Ganiyang bisyo, magbalibol ra, dili ni mo tabako, dili mo inom, wala jud, as in wala. So, saan to man, kayo mo siyang gikuha sa Ginoo, wala ko'y mahimo. Samtang hindi mabato ni Nanay Alma Lienes nga wala na ang iya agot nga si Raymond. Suno sa iya, masakit sa balatsagon bilang iloy nga makita ang anak nga yara na sa lungon. Pila mo nga bata si Raymond? Ikapito bunso na, ma'am. Matay siya, wadi ko kabantay. Wadi ko kakita siya. Nakita na ako, patay na gitaw kong anak. Kapang namo, sir mo na sakit kayo, nga nung gikuha pa Diyos Ginoo, sir. Nga no, pa Diyos in tao na kong anak buotan, may gikuha Ginoo. May anak na siya, ma'am. Usa, 1 year. 1 year old. Nangin emosyonal naman si Jerome Igugan sa pagkadula sa iya utod nga si Jimmy kag iban pa niya nga mga barkada. Dugang pa sini nga kung nakaupod siya, basi nalakip man siya sa mga nagkalamatay. Ang mga igsoon ako ni sila tanang, pero sakit tayo. Paano ko nga ano ba nga sa mga tarong panginabuhi, sa mga tarong nga tao, ano dito pa nila na itapos unana nga disgrasya. Ang itar, matag panginabuhi, no? Para sa pamilya, para makakaon lang pamilya. Origin na mo, ampo sa una. Magbiyahe ni nga, mangyawat. Makakaon lang. Okay na kayo na. Lipay. Bahalag kapoy, init, ulan. Paagilag pasiaw, biyahe. Okay na. Nakaginan sa gamay. Ginansa gamay, pildi ginansa. Dawat, katawa na. Ang duha naman nga nabilin nga anak sa mag-asawa nga disipulo ang nagpahayag nga hindi na magpadayon sa negosyo kag nagdesisyon nga ila na lang ibaligya ang ila nabilin nga mga truck. Nahibaluan nga tuyo kun tani magpadulong sa barangay Dawi sa syudad sang Bayawan ang 17 ka mga komprador agud kun tani magpamakal sang baboy nga ila i-deliver sa syudad sang Mandaue sa probinsya sang Cebu. Ini ang madugay na nga negosyo sang pamilya disipulo kag sang iban pa nga komprador nga ila kaupod. Suno sa ila himata, kada Miyerkules ang semana ang mga ini nagabiyahe padulong sa barangay Dawis nga isa sa pinakadako nga bagsakan sa kasapatan sa probinsya sang Oriental kag masami Manila nga ginaagyan ang nasambit nga blind curve ukon ginakabig nga killer curve sa Banwa sang Mabinay. Ano nga mga inadlaw ka mo nagakadto di? Kuan lang, kada Wednesday lang. Kada Wednesday lang. Tapos, ang mabakal nyo din gina-deliver. Sa Cebu. Pasibo pa. Bali, gikan dire, dito pa dito, tani sila Cebu. Grapa sa La Libertad. Sa stockyard. Oo. Pagkabukas, sa pa-deliver ang baboy sa Cebu. Ini ang dalan diri sa Sitio Tubod, Barangay Bulwang sa Banwa sang Mabinay nga ginakabig sa pila ka mga residente kag pila ka mga opisyales sang barangay nga killer curve ukon mas ginatawag nila nga maritik nga dalan bangod sa pila ka mga aksidente nga nagluntad diri sa lugar.
Ang kining area diri ma'am, daghan na gyud kay mga aksidente nga na panghitabo, daghan na po di na gani na mo makuan og pila nay basta kada aksidente na gyud patay. So gibutangan sa highway ito warning. Pero kining aksidente haron siya ang pinakadaghang patay sa tanang mga aksidente nga nahitabo diri sa Cotabato. Para sa K5 News FM Special Report, ini si K5 Jean Shatita para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.